Hello and good day. So whatever the time na papanoorin nyo or pakikinggan itong recorded discussion natin about respiratory system. Okay, so last time we have discussed about lymphatic system, and as we go further sa ating subject na anatomy and physiology, we will be learning more about the other systems. But for now, we will be discussing about respiratory system. Okay, so before we proceed, let me explain to you the learning points. So we have um, the students should be able to list the structures and functions of the respiratory system, outline the forces that allow for air movement into and out of the lungs, and the process of gas exchange. And lastly, summarize the process of oxygen and carbon dioxide transport within the respiratory system. Okay, so ano nga ba ang respiratory system? So, when we are in our elementary days or high school days, ilang beses na natin naririnig or napag-aaralan ang respiratory system. Basically, respiratory system is about breathing. Itong system na 'to ang in charge sa exchange ng oxygen and carbon dioxide sa ating body. So in short, respiratory system is responsible sa process ng ating respiration, ventilation or breathing, and nagsusupply ang oxygen sa ating cells para makapag-produce ng energy, and also removing carbon dioxide sa ating body. Okay, so itong system na 'to sinisigurado niya na makaka-receive tayo ng oxygen para makapag-function, and also i-eliminate yung waste gases like carbon dioxide. So ano nga ba ang mga functions ng respiratory system? So isa sa mga functions ng respiratory system is gas exchange. So kagaya ng sinabi ko kanina, i-inhale ng ating body yung oxygen papunta sa lungs natin, and magta-transport yung oxygen sa cells, and i-exhale natin ang carbon dioxide. So ang gas exchange din kasi cornerstone siya ng ating respiratory system. So when we say cornerstone, ito yung pinaka-important na function ng body natin. Kasi nga makakapag-transfer siya ng oxygen from the inhaled air papunta sa ating bloodstream, ganyan, and magkakaroon siya ng exchange doon sa ating lungs, specifically doon sa alveoli. And later on, i-discuss ko kung ano yung alveoli. And then, doon magkakaroon ng exchange ng oxygen and carbon dioxide sa ating lungs, and then magkakaroon ng efficient diffusion ng gases doon sa ating respiratory membrane. So later on, i-discuss ko din yung diffusion na yan. Next, we have the breathing or tinatawag din nating pulmonary ventilation. Habang dinidiscuss ko siya, no, you can take notes kasi pwede siyang lumabas sa quiz nyo or exam. Okay, so let's continue. So another function of respiratory system is breathing or pulmonary ventilation. So itong breathing, it is a mechanical process wherein ang involved dito is yung movement ng air papasok at palabas ng ating lungs. So doon inaalaw niya yung air na mag-move through inhalation and exhalation. So yung inhalation kasi nangyayari yan, involved dyan ang diaphragm and ang ating chest cavity, and also the lungs. Ang exhalation naman, diaphragm, intercostal muscles, and chest cavity. So, mamaya i-discuss ko din yan. And the next key function of
respiratory system is the regulation of blood pH. So when we say pH, ito yung acid level. Hindi lang acid level kundi basicity or acidity ng ating blood. So responsible ang respiratory system diyan. So paano na-involve ang blood sa respiratory system? So dahil nga isa sa role ng respiratory system is i-maintain yung acid base ng ating katawan. Dito niya sinusukat yung acidity and alkalinity wherein um, yung carbon dioxide natin, which is a waste product ng ating respiration, natutunaw kasi doon yung blood and magpo-form siya ng carbonic acid na pwedeng magpababa ng ating blood pH. So, yung respiratory system kasi natin, natanggalin niya yung carbon dioxide through exhalation and marireduce yung carbonic acid levels natin para ma-maintain yung alkaline blood pH natin. So, ganito kasi yan para mas maintindihan nyo palalo. Kapag kasi, wait lang tingnan ko lang yung notes ko. Okay. So, kapag kasi masyadong mataas ang ating alkaline din sa ating blood, ibig sabihin, konti ang acid natin. And ang normal kasi na blood pH natin is from 7.35 to 7.45. So, kapag ka, nagalaw ko, wait lang. Nagalaw ko yung notes ko. Okay, so let's continue. Meron kasi tayong tinatawag na alkalosis. So, yung alkalosis kasi, kapag yung blood pH natin is above 7.45, diba? Ang normal is 7.35 to 7.45. So, kapag tumaas doon, magkakaroon tayo ng condition na tinatawag na alkalosis. So, ibig sabihin, masyadong marami ang alkaline pH natin sa ating blood. So, kapag masyadong mataas ang ating tawag nito, alkaline pH, pwede tayong magkaroon ng um, iba't ibang sakit. For example, pwede tayong mahilo, ganyan, namamanhid yung katawan natin. So, yung mga severe symptoms kagaya ng confusion, nagtitwitch yung muscle, ganyan, nausea, vomiting, yan, minsan nagsi-seizure pa or coma pag masyadong mataas ang ang alkaline natin sa blood. Hindi ba kayo nagtataka tuwing pupunta tayo sa emergency, sa mga naka-experience ng mapa-check or magpa-check up or ma-confine, hindi inaalis yung factor na kumuha ng blood test. Kasi sa blood natin makikita lahat kung mataas ba ang acid level, mababa ba ang alkaline level, or kulang ba ang WBC, ang RBC, ganon. So, kailangan nakikita ng mga doctors yan para ma-identify nila or ma-diagnose nila kung ano yung sakit na meron ka para magkaroon ng intervention or proper treatment. So kapag mataas naman ang ating acid sa blood, okay, so ito, pwedeng magkaroon tayo ng imbalance sa ating blood which leads to ganun din, confusion, nagsishake yung hands, parang sa anxiety, ganyan. And namamanhid and also seizures din, ganun din. So, dapat timplang-timplado lang. Nandun lang tayo sa thresholds, sa balance or homeostasis. Okay, so naintindihan nyo naman siguro yung explanation ko. So, another function ng respiratory system is protection. So, how?
protection, mag-uumpisa kasi yan sa nose natin. So, if i-filter, i-warm niya yung air, and then i-humidify yung papasok na air magmula sa ating nose. So, filter in a way na kapag ka lumanghap tayo ng hangin, ikakatch na ng ating silya or mga hairy dyan sa ilong natin, yung mga harmful particles or pathogens bago siya pumunta sa ating respiratory tract. Okay, so respiratory system also acts as the protective barrier against harmful substances or foreign objects or bodies na pwedeng maka-affect sa ating respiratory system. So, itatrap ng ating nose and nasal cavity yung mga dust, pollen, ganyan, and other irritants. Okay, so, as we go further with the lesson, malalaman nyo yung protection na sinasabi ko. Okay, so, next we have sound production or tinatawag din na phonation. So, dito involve yung ating larynx or voice box. So, pag nasira kasi yung larynx natin or voice box, nawawalan tayo ng boses kasi yun ang vocal cords natin. So, kapag kasi nag-inhale tayo ng hangin, nagkakaroon ng vibration habang habang ini-inhale natin yun or nangyayari yung gas exchange. Therefore, nagpo-produce yun ng sound. Okay, so pansinin nyo kapag kumakanta, 'di ba? Nagkakaroon ng pitch, nagkakaroon ng kakaibang intonation or sounds na napoproduce kasi nagkakaroon ng tension doon sa vocal cords natin kapag ka nagwo-work ang respiratory system. So, in this way, um, it allows us to speak and sing. So, next is sense of smell or olfaction. So, bakit involved ang sense of smell dito? Kasi yung olfactory receptors natin, nakikita siya sa ating nasal cavity. So, si nasal cavity kasi, nade-detect niya yung airborne chemicals. So, nagtitrigger yan ng nerve impulse papunta sa brain natin para maka-perceive or malaman natin kung anong naaamoy natin. So, yung role ni respiratory system dito is yung breathing, nagdadala siya ng chemicals into contact sa ating olfactory receptors. Okay? So, we have the structures of respiratory system. So, first is the upper respiratory tract, lower respiratory tract, and other supporting structures. So, let's begin with the upper respiratory tract. So, kagaya ng sinasabi ko kanina, we have the nose and nasal cavity. So, obviously, alam nyo na kung saan banda yung nose and nasal cavity. Yung nasal cavity natin nasa likod ng ating throat. So, sabi ko kanina, it filters, warms, and humidifies. So, yung nose natin, ito yung primary na entry ng ating ng air. So, yung nasal cavity natin, naka-line siya or ganito, parte siya ng ating mucous membrane wherein itatrap doon yung mga dust, pollen, and other irritants kagaya ng sinasabi ko kanina. So, yung mga nose hairs or tinatawag natin na cilia, pag pumasok yung hangin, tumutulong din sila na i-filter yung malalaking particles. Okay? So, kapag yun yung tinatawag nating, excuse for the term, kulangot. Kapag nagtatanggal tayo ng iyong booger sa ating ilong. Kasi yun yung mga natrap na foreign bodies or harmful substances na pwede maka-affect sa ating respiratory system. So, yung nasal cavity, siya din yung nagwa-warm and nagmo-moisten ng air. Okay, so next we have the mouth.
So, yung mouth is, ito lang naman yung alternate pathway for air intake. Kasi kapag tinakpan yung nose, saan tayo possible pwedeng huminga? Siyempre sa mouth, di ba? So, yun. Yun lang ang trabaho ni mouth. Alternate pathway for air intake. So, next we have the sinuses. So, si sinuses naman, or tinatawag na paranasal sinuses. So, these are hollow spaces or air-filled cavities sa ating skull bones na located sa ating nose, surrounding the nose. So, tumutulong sila para ma-regulate yung air temperature and humidity, and also nagko-contribute siya sa sound resonance. So we have the pharynx, which is the shared passageway for air and food. So si pharynx kasi siya si throat. So pharynx is a funnel shape. So isipin yung embudo. If you do not know embudo, yun yung pag bumibili tayo ng palamig, yung parang yung plastic na nilalagay sa may plastic. Ano ba yung plastic na kitchenware yon para magkasya yung mga anta ito. Kunyari may ice, ganun, para magkasya yung tubig. So, yun yung embudo. So, ganun ang shape niya. So, nagko-connect yan sa ating nasal and oral cavities papunta sa ating larynx or the voice box and also sa esophagus. So, bakit nga ba nasabi na shared passageway for both air and food? Kasi kapag hihinga tayo, meron kasi siyang takip. Okay, so kapag ka hihinga, magko-close yung um, teka, tama ba? Hindi, kapag hihinga tayo, naka-open ang pharynx. And kapag ka kumain tayo, magko-close yon. Kaya siya magko-close kasi kapag ka hindi nag-close yon, papasok yung food sa lungs. So, kaya nga siya tinawag na shared. Kasi pwede siya sa respiratory, pwede siya sa digestive. So, meron siyang takip na open and close lang yan siya. Okay, so next we have the larynx or tinatawag nating voice box. So, responsible siya sa ating vocal cords. So, organ siya na nagpo-produce ng sound by vibrating. So, tumutulong din siya na maging open yung airway kapag humihinga tayo para ma-prevent yung pagkain na pumasok sa ating trachea kapag lumunok. Yun yung sinasabi ko din kanina. Okay, so next we have the nasaan na? Okay, yan, larynx. So overall, ang function ng ating respiratory tract is to filter air, warm and humidify the air, mag-produce ng sound, and protect us against infection. Diba? Yun yung sinasabi ko kanina. Okay, so next we have, dito na tayo sa lower respiratory tract. So, ang ating lower respiratory tract, nag-e-extend yan sa ating larynx papunta sa alveoli within the lungs. So, responsible ang lower respiratory tract para mag-conduct ng air papunta sa ating alveoli where gas exchange takes place. Okay, and mag-expel or i-remove or i-exhale natin ang carbon dioxide palabas ng ating katawan. So, yung mga organs or structures ng ating lower respiratory tract is una, trachea or tinatawag na windpipe. So, flexible tube siya na merong cartilage rings. So, ang sukat nito is about 4 to 5 inches long and from larynx papunta sa ating chest. So, yung mga rings niya, pa letter C. So, kung makikita nyo dyan sa picture, ayan no. So, pa letter C siya. So, itong cartilage na to, it keeps the trachea open. So,
ipine-prevent niya yung pag-collapse niyan during inhalation. Okay, so nakaline din yan sa ating mucous membrane para mag-trap ng dust and other particles. Okay. So, kapag ka may nalanghap, di ba, kunyari nakalanghap tayo ng sobrang alikabok, di ba inuubo tayo? So, yun yung trabaho ni trachea. So, next we have the bronchi. So, sa bronchi, ito yung dalawang branches ng ating trachea. So, kung nakikita nyo yung blue tube from dito sa may left and right lungs, yan ang bronchi. So, meron kasi tayong tinatawag na secondary and tertiary bronchi. So, itong mga to, madi-divide pa siya into smaller bronchioles. Okay? So, ano naman ang bronchioles? So, ito siya. Yan. Yung mga parang ugat-ugat. So, kada bronchus, nadi-divide siya into smaller tubes na tinatawag nating bronchioles. So, dito pumapasok yung hangin. Okay? So, ang involved na muscle dito is smooth muscle. So, ano ulit yung smooth muscle? Yun yung muscle na involuntary. Hindi natin yan makokontrol. Wherein, nagkakaroon ng constriction meaning pagsikip, and dilation or pag-expand to regulate airflow. Okay, so kapag exercise natin, meron tayong tinatawag na bronchodilation. So, kapag nag-exercise, nagkakaroon ng mas magandang ventilation. Okay, kapag bronchoconstriction naman, nangyayari ito kapag merong allergic reactions. Okay, next is yung alveoli. Okay, so yan yung alveoli naman. So, kada bronchiole, yung ugat-ugat, sa dulo niyan may alveoli, parang flower, parang bunga, ganyan. So, sila ang nagpa-facilitate ng gas exchange. So, marami sila, million sila sa ating lungs. And, itong alveoli na to kasi, sila ang nagpo-provide ng surface area sa oxygen para ma-diffuse, matunaw siya sa ating, not natunaw, para mag-mix siya doon sa bloodstream and yung carbon dioxide may expel out siya. Okay? So, ang alveoli is surrounded by capillaries wherein dadalhin yung blood papunta sa ating katawan. Okay, so next we have the lungs. So, sa ating lungs naman, okay, pinaka-primary organ ng respiratory system wherein nasa ating thoracic cavity or sa gitna. So, spongy siya. So, isipin niyo yung Scotch-Brite na sponge, ganun siya. Or isipin niyo na lang si SpongeBob, ganun siya. And protected sila, yung lungs natin, ng rib cage and diaphragm. So, may 3 lobes ang ating right lung and ang ating left lung. Meron lang siyang 2 lobes para ma-accommodate yung ating heart. Okay? So, susunod naman is si diaphragm. So, si diaphragm is dome shape. Ito siya. Ay, hindi ko siya ata na. Ayan. Okay, so, si diaphragm, ayan. Ito, dome shape siya. So, manipis lang yan na sheet of muscle. Not totally manipis, sakto lang naman. So, dito, nagkakaroon ng facilitation ng inhalation and exhalation. So, nagko-contract ang diaphragm natin ng pataas-baba kapag pababa kapag mag-inhale. So, imagine nyo pa nag-inhale kayo, may bababa sa may bandang upper abdomen natin. So, magre-relax siya kapag nag-exhale tayo. So, ang diaphragm, it is very important kapag kumakanta tayo. Kasi, dahil nga nagko-contract siya, the more na marunong tayong i-control ang ating diaphragm, mas mahaba ang
yung paghinga during singing. Okay. Next, we have the intercostal muscles. So, si intercostal muscles naman, ayan siya. Ay, hindi ko na-edit. Sorry, I'm so sorry. So, si intercostal muscles naman, kagaya ng in-explain ko sa ating muscular system discussion, nakikita siya doon sa ribs natin. So, itong muscles na to, siya ang parang strength para magkaroon ng assistance kapag nag expand and nagko-contract ang chest cavity natin during respiration. Okay? So next we have air movement. So paano ba ang air movement into and out of the lungs? So itong air movement, it is also called pulmonary ventilation. And may mga mechanics tayo na tinatawag kapag ka sa air movement. So we have just a moment. Okay, so first we have the pressure gradient. So sinasabi lang dito na kapag ka pumasok or merong airflow sa certain area, merong pressure na nangyayari. So, merong involved dito yung Boyle's law. So, sa Boyle's law kasi, fundamental principle ng ating physics na kapag merong pressure of gas, for example, pumasok yung hangin doon sa ating container or ating sa lungs, nagkakaroon ng volume, nadadagdagan yung volume. So, doon nababawasan yung pressure naman. Okay, ulitin ko. Yung volume ng lungs natin nag-i-increase, kunyari may hangin, yung pressure naman is nagdi-decrease. So, kapag nilabas na natin yung hangin, yung volume ng lungs is nababawasan and yung pressure is nadadagdagan. So, vice versa siya. So, itong pressure gradient na to or this principle ng Boyle's law is central or important sa ating breathing. Okay, so during inhalation or inspiration, yung diaphragm natin nagko-contract and nagpo-flatten. And yung intercostal muscles nagko-contract din para mag-expand yung chest cavity. So, itong expansion na to, mag-i-increase yan ng volume sa ating lungs wherein magkakos yan ng intra-alveolar pressure or pressure sa ating alveoli lungs para mag-drop below yung atmospheric pressure. Yung air ngayon is magpo-flow sa ating lungs galing sa higher pressure ng ating atmosphere. So, pag expiration naman or exhalation, yung diaphragm and intercostal muscles magre-relax na yan. So, yung chest cavity natin, babalik siya sa ating resting size, yung normal size. So, doon, mababawasan na yung volume ng ating lungs and madadagdagan yung pressure ng ating alveoli. Okay. So, dito, mafo-force out na yung air sa lungs natin. So, yung hangin na kasama dun sa force out na yon is yung carbon dioxide. Next, we have the muscular forces. So, sa muscular forces naman, involved dyan ang intercostal muscles wherein yun nga, tumutulong siya ma-expand yung chest cavity natin during inhalation. And dalawa kasi yung intercostal muscles. We have the external and internal. So, sa external, yung ribs natin, hihilain niya yan pataas and palabas. Okay, so pag inhale mo, makikita mo na yung, ang tawag nito, yung chest natin is nagpaharap. Okay, so upward, tumaas, tataas yung shoulder and outward. Parang nag-chest out ka, ganon. And yung internal costal muscle naman, kapag ka nag-exhale tayo,
bababa. So, magiging downward and pa-inside na. So, nasa relaxing state siya. Okay, so elastic properties naman ng ating lungs wherein yung lung elasticity. So, elastic meaning they can stretch and recoil. So, itong elasticity, nangyayari siya because of the presence ng ating elastin and collagen fiber sa ating lungs. Okay. So, kapag nagkaroon ng tension sa ating alveoli, magkakaroon tayo ng collapse doon sa ating alveoli wherein magkakaroon ng surfactant, yung substance na produce ng alveoli, and magre-reduce yun ng surface tension para mas madaling um, mag-expand and ma-prevent yung pag-collapse ng ating lungs. Okay, so next we have the adhesive forces. So we have pleural fluid. So yung pleural cavity natin, saan nga ba yung pleural cavity? So pleural cavity is nasa ating lungs. So ano yan, nagsusurround sa ating lungs. So thin layer of fluid siya. Okay, sorry, na-distract ako kasi umiyak yung baby ko. Okay, so yung pleural cavity is thin layer siya ng ating fluid doon sa ating lungs. So, nagke-create yan ng adhesive force. Okay, it acts as lubricant din para yung lungs natin magi-slide smoothly doon sa ating chest wall kapag humihinga tayo. Okay? And itong fluid na to is nagki-create din yan ng surface tension para makatulong sa ating lungs na i-hold. Okay, doon sa ating chest wall. Okay, so let's proceed with the process of gas exchange. So before that, meron tayong two primary sites. So we have the lungs and body tissues. So sa lungs, dito yung external respiration and also inhalation, and ang body tissues naman is internal respiration. Okay? So, sa process ng gas exchange natin, meron tayong tatlo. We have the inspiration, diffusion, and expiration. So, sa inspiration, pinapasok natin yung hangin sa lungs. Ilang beses ko na itong sinabi kanina. And itong hangin na to, nagdadala siya ng oxygen-rich air, papunta sa ating alveoli, and then magsi-circulate na yan sa ating capillaries para ma-deliver yung oxygen. Okay? So, sa diffusion naman, okay, so kalagitnaan na tayo sa diffusion, itong alveoli and capillaries is nasiseparate siya ng ating respiratory membrane. Saan nakikita ang respiratory membrane? Nakikita siya sa ating lungs, doon sa loob, specifically sa pagitan ng alveoli and pulmonary capillaries. Okay? And kapag na-separate na yung alveoli and capillaries, magkakaroon ng efficient diffusion. Okay? So, inaalaw ng respiratory membrane yung efficient diffusion. Ano nga ba yung efficient diffusion? So, efficient diffusion, ang ibig sabihin niyan is na-achieve ng ating respiratory system yung maximum na productivity ng, anong tawag nito, ng pag-spread ng oxygen papunta sa ating katawan. Okay? So, kapag nag-travel yung oxygen, na-diffuse na siya across the respiratory membrane, yung capillaries natin naman, parang magpa-partner sila ni red blood cells through the hemoglobin. Okay? And then, yung carbon dioxide naman is magdi-diffuse or magdi-distribute papunta sa
or mag-i-spread siya papunta sa ating respiratory membrane, pabalik ng alveoli, and then palabas ng ating lungs or tinatawag nating expiration. So sa expiration, nailabas na natin ang carbon dioxide which is waste ng ating katawan. Okay, so, okay, hindi ko na naman na-edit to. I'm so sorry. So, we have the regulation of breathing wherein yung chemoreceptors and breathing rate adjustment. So, sa chemoreceptors, minomonitor yung ating levels of oxygen and carbon dioxide sa ating blood. Ang breathing rate adjustment naman, nagkakaroon ng signal sa ating brain para ma-increase yung rate and yung depth or lalim ng ating paghinga. Okay? So, in summary, mahalaga ang healthy respiratory system sa ating buhay. Kasi nga, di ba, pagka nag-inhale tayo ng oxygen, nakaka-produce ang ating cells ng energy and then magre-remove yung katawan natin ng carbon dioxide which is a waste product ng cellular respiration. Okay, so kapag na-compromise ang ating respiratory system, magkakaroon tayo ng iba't ibang health problems like shortness of breath. So magkakaroon tayo ng difficulty ng breathing which is a sign of lung disease, heart problems, and other conditions. And also, uubuhin tayo. Pag meron tayong persistent cough, it indicates infection, allergies, and lung irritation. So, wheezing is kapag humihinga, meron naririnig na whistling sound during breathing. So, wheezing is a sign of airway narrowing or pagsikip ng ating airways and associated siya sa mga taong may asthma. And next, we have the chest pain. So, isa sa mga compromised respiratory health problems is chest pain. So, masakit ang ating chest or tinatawag na angina if I'm not mistaken. Yes, it's angina nga. Nakaka-check ko lang. Wherein it can be a symptom of lung infections, pneumonia, and heart problems. Okay? So, konting friendly tips para ma-maintain ang ating respiratory health, healthy respiratory system. Don't smoke. Okay, pinakauna yan, don't smoke. Ako, I am not a smoker. Pero, syempre, mga hindi smoker or smoker man, victim ng secondhand smoke. So, ang smoking, it damages yung ating lungs. Okay, so nagkakaroon tayo ng increase sa risk of lung cancer, COPD or chronic obstructive pulmonary disease, and iba't iba pang respiratory illnesses. Okay, so if you are a smoker, please be responsible. Buti nga ngayon meron ng meron ng designated na smoking area. Nung nasa Baguio ako, nakatira ako nun sa Baguio. Hindi ka pwede basta-basta mag-smoke doon kasi huhuliin ka. I think noong nandun ako, way back 2013, 20, matagal kasi akong tumira doon eh. Nasa 7 years din. 2013 and below, mga ganyan. So, nahuli yung katrabaho ko na nag smoke dito sa may bandang session sa may post office. So, nahuli siya ng pulis. Nag-overnight siyang kulong and nagbolta ata siya ng 1.5 sa pagkakaalam ko. Ngayon hindi ko na alam kung ilan ang multa. Okay, so be responsible smoker. And also avoid air pollution. So, pag na-expose tayo sa pollutants like smoke, dust, and chemicals, pwede yung maka-irritate ng ating lungs. And pwede rin yan makakontribute ng respiratory problems. So, of course, wash your hands regularly para maka-prevent tayo ng respiratory infections. Kasi we never know, yung kamay natin, isa din yan sa
part ng katawan natin na very dirty kasi kung ano-anong hinahawakan natin. So, kapag nilagay natin sa nose yan, pwede mag-transfer yung germs. Okay, so, isa din is get vaccinated. So, if you have budget, sana maging libre na lang to sa mga health centers, no? So, get vaccines for influenza and pneumonia para maprotektahan tayo sa respiratory illnesses. Of course, eat a healthy diet, exercise regularly, kasi kapag nag-exercise tayo, na papalakas natin yung lungs natin and nai-improve ang ating breathing capacity. And lastly, stay hydrated. Especially now na nasa summer season tayo, drink plenty of water para matulungan yung ating mucus para mas madaling um, ma-clear yung ating airways. Okay? So that's the end of our discussion about respiratory system. See you on our next discussion. Bye-bye.